Gusto ko lang po sanang tingnan ang balanse ko, sir. Isang batang lalaki, wala pang 10 taong gulang, ang nag-aabot ng isang luma at gusot na papel gamit ang nanginginig na mga kamay. Si Eduardo Flores, ang regional director ng bangko, ay napatawa ng malakas. Tingnan ang balanse, nakakatawa raw iyon para sa kanya. Ang hindi alam ni Eduardo ay mali ang taong pinagtatawanan niya. Ang pangalan ng bata ay Antonio Mendoza at ang kanyang boses ay mahina at nanginginig habang umalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan ng National Bank. Mahigpit niyang hawak ang kupas na papel, naninilaw na ito sa tagal ng panahon at ang mga gilid nito'y punit-punit na parang matagal na itinatago. Kadarating lang ni Antonio sa loob mula sa umiikot na pinto at ang kanyang lumang sapatos ay bahagyang sumisikrik sa makintab na sahig na marmol. Mula sa likod ng kanyang mesa, tumingala si Eduardo mula sa kanyang screen. Abala siya sa pagsusuri ng mga ulat sa pananalapi at pagbabalik ng puhunan nang mapansin niya ang maliit na figura sa harapan niya. Sandaling tumigil siya at tinitigan lang ito, hindi sigurado kung biro ba ito o seryoso. "Naliligaw ka ba, iho?" tanong ni Eduardo habang nakasandal sa kanyang mamahaling leather na upuan. Yung eskwelahan, 2 kanto pa pababa. "Hindi po, sir," sagot ni Antonio. "Pumunta po ako para tingnan ang balanse ko." Ulit niya sa mas matapang na tono, sabay abot ulit ng papel. Pilit itinatago ang kanyang kaba. Mas malakas ang naging tawa ni Eduardo, isang mapanuyang halakhak na umalingaw-ngaw sa mataas na kisame at nagpahinto sa lahat sa paligid. Tumigil sa trabaho ang mga empleyado. Huminto sa pagsusulat ang mga customer. Pati si Ademir, ang gwardya sa pinto, ay napalingon. "Balanse mo?" ani Eduardo habang natatawa. "Ano bang laman niyan? 50 pesos na bigay ng lola mo nung kaarawan mo." Sa pinakamalapit na teller booth, naramdaman ni Angelina Herrera ang paninikip ng kanyang dibdib. May napansin siyang kakaiba, isang uri ng kahinaan sa tindig ng bata, sa paraan ng pagkakahawak niya sa papel na parabang napakahalaga nito. Kilala niya si Eduardo. Sobrang kilala. Alam niyang mahilig itong manlait sa mga taong sa tingin niya'y mababa. "Sir, gusto ko lang pong malaman kung magkano ang laman ng account ko," sabi muli ni Antonio. Mas mahina na ang tinig pero hindi niya binaba ang kamay. "Account?" tanong ni Eduardo habang tumatayo at dahan-dahang lumalapit. "Sinasabi mong may account ka sa bangkong ito? Huwag kang magbiro." Nagsimulang magtipon ng ilang empleyado na curious. Nagkatinginan si Roberto mula sa Loans Department at si Amanda mula sa Customer Service. Para sa kanila, katuwaan lang ito sa gitna ng nakakainip na trabaho. "Tingnan ko nga yan," sabi ni Eduardo sabay abot ng kamay na may pagkayamot. Napatigil si Antonio, niyakap muna sandali ang papel sa dibdib. Kitang-kita kung gaano ito kahalaga sa kanya. Hindi lang basta papel, may ibig sabihin ito. Ngunit makalipas ang ilang segundo, iniabot din niya ito kay Eduardo habang puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. "Tingnan natin kung anong meron dito," ani Eduardo ng malakas, tila nagpapatawa sa kanyang audience. "Form para sa pagbubukas ng account, National Bank, Savings Account Number." Bigla siyang napahinto, nakakunot ang noo habang binabasa. Sandaling naglaho ang ngiti sa kanyang mukha, pero agad din siyang ngumiti muli, ngunit pilit na. Mas malakas ang tawa, pero hindi na totoo. "Ang luma naman nito, mas matanda pa yata sa'yo. Tingnan mo ang petsa." Ipinakita niya ang papel sa lahat. Bago pa nagpalit ng pangalan ng bangko, meron na ito. "Binuksan po ito ng nanay ko nung pinanganak ako," ani Antonio sa mahina ngunit malinaw na tinig. "Sabi niya nag-ipon siya para sa akin, para paglaki ko magamit ko." "Nanay mo?" ani Eduardo na may pangungutya. "Nasaan na siya ngayon? Bakit hindi siya ang pumunta?"
Tumahimik ang buong silid, napayuko si Antonio. Napansin ni Angelina ang pagluha sa mata ng bata. May halong sariwang sakit sa kanyang mukha, isang sugat na hindi pa naghihilom. Pumanaw na po siya, bulong ni Antonio. Bumagsak ang katahimikan sa buong bangko. May ilan na umiwas ng tingin, biglang hindi komportable. Si Angelina ay halos maiyak na rin. Ngunit si Eduardo nanatiling malamig, para bang naistorbo lang siya. Tingnan mo, bata, ani Eduardo. Pasensya na sa nangyari sa nanay mo, pero hindi ganyan ang sistema. Hindi ka pwedeng basta pumasok dito at asahan mong may makukuha ka gamit lang ang luma mong dokumento. Pero sabi po niya, nandito ang pera, pakiusap ni Antonio, halos nanginginig na. Para daw po sa pag-aaral ko, para sa kinabukasan ko. Nag-ipon daw siya taon-taon. At naniwala ka naman? Ani Eduardo sabay abot ng papel pabalik, walang pakialam. Baka nakalimutan na niya to, o baka naman konti lang ang laman niyan. Karaniwan nauubos din yan sa mga charges. Pero kailangan ko pong malaman, at tuluyan nang nabasag ang boses ni Antonio. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Yan na lang po ang huling iniwan niya sa akin, sabi niya, kahit kaunti lang kada buwan, iniipon niya para makapag-aral ako. Buwan-buwan daw? Muling tumawa ng malakas si Eduardo. Pakinggan mo ko, bata. Sa totoong mundo, ang mga taong walang pera hindi nakakaipon. Sapat lang para mabuhay sila. Malamang sinabi lang ng nanay mo, yan para gumaan ang loob mo. Pero hindi kwentong pambata ang buhay. Hindi na nakatiis si Angelina. Iniwan niya ang kanyang counter at lumapit kahit alam niyang hindi pinapayagan ni Eduardo ang sinumang kumontra sa kanya. Mr. Flores, pwede po ba nating i-check sa system para lang makasigurado? Matalim ang tingin na ibinigay ni Eduardo sa kanya. Angelina, bumalik ka sa stasyon mo. Hindi mo na ito problema. Ang kailangan lang natin ay i-check ang account number, sagot niya matatag. Wala pang 1 minuto yon. Talaga? Ani Eduardo may nakangising ngiti. Sige nga bata, alam mo ba ang account number? Dahan-dahang kinuha ni Antonio ang papel, nanginginig pa rin ang kamay, at binasa ang numerong isinulat ng maayos ng kanyang ina. Kabisa na niya ito. Ilang linggo na rin mula nang matagpuan niya ang dokumento sa kahon ng mga gamit ng kanyang ina. Hindi na siya pinatapos ni Eduardo. Hindi na kailangan pang i-check, sabi niyang padabog. Kapag ang account ay hindi nagalaw ng higit 10 taon, automatikong isinasara. Anumang pera roon, kung meron man, ay inililipat sa reserve fund ng bangko. Ganon talaga ang patakaran. Pero hindi po tama yan, iyak ni Antonio. Halos mawasak ang boses sa lungkot at inis. Pera po yun ng nanay ko. Pinaghirapan niya, inipon niya para sa akin. Ang hindi makatarungan, singhal ni Eduardo, ubos na ang pasensya. Ay ang istorbohin mo ako sa mga kwento mong nakakaiyak. Mahirap ang buhay, bata. At ang paniniwala sa matatamis na kasinungalingan ay walang maidudulot na maganda. Hindi ito kwento sa libro. Pakiusap po, bulong ni Antonio habang patuloy na umaagos ang luha. Gusto ko lang malaman kung andyan pa ang pera. Yan lang po ang iniwan niya sa akin. Pakiusap, sir. Sa pagkakataong ito, may nagbago. Ang boses ng bata, tapat at puno ng kirot, ay parang punyal na tumagos sa katahimikan ng buong silid. Si Amanda na kanina'y nakangisi ay napayuko. Si Roberto napalunok at tahimik na bumalik sa mesa niya. Pati si Ademir, ang gwardya, ay hindi mapakali. Pero si Eduardo nanatiling matigas. Handa nang tapusin ang lahat. Ademir, pakihatid ang batang ito palabas. At bata, kung gusto mong may gawin sa bangko, magsama ka ng matanda. Matanda na ako, sigaw bigla ni Antonio. Ang kanyang tinig ay malakas at matalim at nagulat ang lahat. Patay na ang nanay ko, ako na ang nag-aalaga sa kapatid kong maliit. Ako ang responsable.
Muling nabalot ng bigat ang buong lugar. Napatigil ang paghinga ni Angelina, inilapat ang kamay sa dibdib. Sobra ang bigat na pasan ng batang ito para sa kanyang edad. "Nasaan ang tatay mo?" Tanong ni Angelina sa banayad na tinig, hindi pinansin ng masamang tingin ni Eduardo. "Hindi ko po alam," sagot ni Antonio, pinupunasan ng luha. "Umalis siya pagkatapos ipanganak ang kapatid ko. Lagi kaming tatlo lang, ako, si mama at ang kapatid ko. Ngayon, ako na lang." "Sino na ang nag-aalaga sa iyo ngayon?" tanong ni Angelina habang lumuhod upang mapantayan ang kanyang mata. "Si Aling Teresa po, yung kapitbahay namin," sagot ni Antonio. "Mabait po siya pero may sakit. Hindi na siya makapagtrabaho. Kaya ko po kailangan yung pera para sa renta, sa pagkain, para makapasok pa rin sa school ang kapatid ko." Napabuntong hininga si Eduardo, halatang naiinis at umiikot ang mata. Nakakaiyak nga naman, pero wala ni isa dyan ang magbabago sa katotohanan. Luma na ang account, sarado na, yan ang patakaran. "Kaya nga i-check natin," maring sabi ni Angelina, tumayo ng tuwid. "Kung sarado na nga lalabas sa system, tingnan natin para makasigurado." Umingos si Eduardo, sumimangot. "Sobra ka na, Angelina," babala niya sa mababang boses. "At ikaw ay tumatanggi sa serbisyo ng isang customer." Sagot niya, hindi natitinag. May karapatan siyang malaman kung may account pa siya. Ngayon, malinaw na ang banggaan. Alam ni Eduardo na tama si Angelina technically. Kahit sino mang may account number ay may karapatang ipa-verify ito. Pero ang kanyang pride, ang pagmamataas ang pumipigil sa kanya, lalo na sa harap ng mga empleyado. "Fine!" bulong niya habang bumabalik sa desk. "Titingnan ko ang ghost account na yan para patunayang tama ako." Ulit-ulit na binanggit ni Antonio ang numero. Bawat numero ay parang panalangin na hindi niya kailanman makalimutan. Galit na nagtatype si Eduardo. Ang bawat pindot sa keyboard ay parang tunog ng galit at inis. Naniniwala siyang lalabas ang inaasahan niya. Walang account, walang laman, isang luma at walang saysay na papel, at isang batang naniniwala sa isang sirang pangarap. Ngunit nang lumabas ang datos sa screen ni Eduardo, lahat sa kanya ay nagbago. Namutla ang kanyang mukha, nanlaki ang mga mata sa gulat. Ilang segundong nanatili siyang tulala, nakatitig sa monitor na para bang may nakita siyang hindi maaaring totoo. "Sir," basag ni Angelina ang katahimikan. Napansin niya ang biglang pagbabago sa mukha nito. "May problema po ba? Totoo bang may account nga talaga?" Hindi agad sumagot si Eduardo. Sa halip nag-click siya ng panibagong tab. Tapos isa pa, nagmamadaling nag-navigate sa system, paulit-ulit na chine-check ang datos na para bang may pagkakamali ang system. Lumalalim ang kanyang paghinga. Ang mga kamay na dati kumpiyansa at bastos, ngayoy bahagyang nanginginig. "Mr. Flores?" tanong ni Amanda, lumapit dala ng matinding pag-usisa. "Ano po yon? Anong nakita nyo?" Sa wakas nagsalita si Eduardo, ngunit tuyot at halos hindi marinig ang kanyang boses. "Ang account? Aktibo pa." Lumapit si Angelina. "May laman ba ito?" Lunok ang ginawa ni Eduardo, hindi makatingin palayo sa screen. Ang buong labi ng bangko ay tila huminto sa oras. Pati mga customer na naghihintay sa pila ay napatigil at napatingin, dama ang kakaibang tensyon sa paligid. Dahan-dahang lumapit si Antonio, naririnig ang malakas na tibok ng sariling puso sa kanyang tenga. "Sir, pakiusap, pwede niyo po bang sabihin kung magkano ang naipon ng nanay ko?" Tumingin si Eduardo sa bata, saka muling bumalik ang tingin sa screen. Kumurap siya, sinilip muli at muling tumingin kay Antonio. Wala na ang kayabangan at pagmamataas sa mukha niya. Ang natira ay gulat na katahimikan. "Mayroon," simulang sabi ni Eduardo, pero hindi niya agad masabi ang susunod. Nilinaw muna niya ang lalamunan at sinubukang muli. May malaking halaga sa account na ito. Nagdingning ang mga mata ni Antonio sa pag-asa.
Magkano po? Halos pabulong ang tanong niya. Itinabi ni Eduardo ang monitor para hindi makita ng iba. Pero huli na, si Angelina na malapit lang ay nakasulyap na. Napasinghap siya, agad tinakpan ng bibig sa gulat. Higit pa ito sa pera, ang batang iyon na ininsulto, pinagtawanan at hindi pinansin ay malapit nang madiskubre na iniwan siya ng kanyang ina ng isang pambihirang pamana. Mas dakila pa sa kahit anong inaasahan. At si Eduardo na ginawa ang lahat upang ipahiya siya ay napagtanto na nagkamali siya ng malaki, isang pagkakamaling sisira sa kanyang reputasyon. Ang kwento ni Antonio Mendoza at ng kanyang nakalimutang account ay nagsisimula pa lamang. At kung anuman ang susunod ay magugulat ang lahat. Magkano po, sir? Ulit ni Antonio. Ngayon ay may halong pagmamadali sa tinig. Hindi niya ma-interpret ang mukha ni Eduardo. Ang lalaki ay halatang tuliro. Ang mga mata lumilipat-lipat sa screen, ang bibig bukas-sara, parang hindi makapagdesisyon. Mukhang nawawala si Eduardo sa sarili. Itinuro niya ang screen gamit ang nanginginig na daliri at bumulong. Hindi ito tama. Lumapit si Angelina, sinusubukang silipin ang tinatago sa screen. Mr. Flores, ano po talaga ang balanse? Siguro may error sa system, bulong ni Eduardo. Hindi pa rin nagbibigay ng malinaw na sagot. Nagsimula siyang mag-type ng mabilis, lumilipat sa iba't ibang window. Tila gusto niyang burahin ang mga numero o patunayan na mali ang system. Kinabahan si Antonio, hindi tama ang reaksyong ito. Kung walang laman ang account, tiyak na ipinakita na iyon ni Eduardo nang may ngiti sa labi. Kung kakaunting halaga lang, malamang pinagtawanan na siya. Pero ang ganitong takot at katahimikan, may ibig sabihin. Sira ba ang system? Tanong ni Amanda habang dumarami ang taong lumalapit sa desk. Dumarami ang empleyadong nakapaligid, bumuo ng tahimik na bilog ng pagka-curious at pagkabigla. Hindi, sagot ni Eduardo agad, ngunit nang mapagtanto ang sinabi niya, agad siyang umatras. I mean, baka may mali lang, hindi tama ang mga numerong ito. Anong numero? Tanong ni Roberto, lumapit din. Biglang tumayo si Eduardo, galit na. Sobra ng tao dito, bumalik na kayo sa mga pwesto nyo, ngayon na. Pero walang kumilos, nag-iba na ang ihip ng hangin. May kakaibang nangyayari, isang bagay na bumasag sa ordinaryong araw ng trabaho at naging di malilimutang sandali. Pati si Ademir ang gwardiya ay nakatitig na rin. Sa lahat ng taon niya sa bangko, hindi niya pa nakita si Eduardo ng ganito karattled. Sir, matapang na sabi ni Angelina, karapatan ng bata na malaman ang balanse ng account niya. Basic service po yan para sa lahat ng customer. Napatawa si Eduardo pero walang laman ang tawa. Bata lang siya. Bata na may account, balik ni Angelina hindi umurong. May dala siyang opisyal na dokumento. Kayo mismo ang nagkumpirmang totoo at aktibo ang account. Matalim ang tingin ni Eduardo, galit na galit, pero wala na siyang masasabi. Maliwanag ang patakaran. Kung may ebidensya ang customer at aktibo ang account, may karapatan silang makita ang balanse. Sige na, mata niya sa wakas. Sa wakas sumuko si Eduardo. Bagamat may bakas pa rin ng pagtutol sa kanyang boses, alam niyang wala na siyang lusot. Ipiprint ko ang statement ng account, bulong niya, pero kailangan ko munang i-verify ang ilang bagay. I-verify ano? Tanong ni Antonio habang unti-unting lumalaki ang kaba sa dibdib. Mga dokumento, authorization, standard procedure, sunod-sunod na sagot ni Eduardo, halatang gumagawa lang ng dahilan. May mga security protocol ang ganitong kalumang account, hindi ito basta-basta. Pero na-access nyo na, paalala ni Angelina ng mahinahon. Nasa screen nyo na mismo ang account. Muling napatigil si Eduardo na pagtanto niyang wala na siyang maidadahilan. Napalinga-linga siya, hinahanap ng paraan upang makaiwas, makaliban, makaligtas. Ngunit lahat ng mata sa silid ay nakatingin sa kanya.
At nagsalita si Antonio, mahina, halos pabulong. Mama! Hinawakan niya ang luma at kupas na papel sa kanyang dibdib. Mahigpit na parang iyon na lang ang koneksyon niya sa kanyang ina. Kailangan kong malaman kung anong ginawa mo para sa amin. Ang simpleng basag na linyang iyon ay bumasag sa buong katahimikan ng bangko. Naalala niya si Vera Mendoza, ang kanyang ina, na araw-araw nagtatrabaho sa kusina ng isang restaurant. Umalis bago sumikat ang araw at umuuwi na lang kapag madilim na. Ang mga kamay ay palaging amoy dishwashing soap, laging pagod ang mga paa, ngunit ni minsan hindi siya nagreklamo kahit kailan. Ang kapatid ko, sabi ni Antonio, ngayon ay tumitingin na kay Eduardo. Ang pangalan niya ay Francisco, 6 na taong gulang. Nasa bahay siya ngayon kasama si Aling Teresa, ang kapitbahay namin. May sakit siya sa puso at hindi na makapagtrabaho. Pero inaalagaan pa rin niya kami dahil si Mama tumulong rin sa kanya dati. Bata, hindi ko kailangan ang buong kwento ng buhay mo. Sabat ni Eduardo, pilit na nanatiling walang pakialam. Pero kailangan niyo pong maintindihan. Pagpapatuloy ni Antonio, ngayon ay nanginginig ngunit matatag ang boses. Hindi alam ni Francisco na mapuputulan na kami ng kuryente. Hindi niya alam na bigas at beans na lang ang pagkain namin buong linggo. Hindi rin niya alam na paubos na ang gamot ni Aling Teresa at wala kaming pambili. Naramdaman ni Angelina ang pagkirot sa kanyang lalamunan. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Isa rin siyang ina. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng magpakapagod para sa mga anak. Nabuhatin ang kanilang kinabukasan kahit pagod ka na. Naalala niya si Vera, nag-iipon kahit walang-wala. Dahil alam niyang darating ang araw na wala na siya pero kailangang may maiwan para sa mga anak niya. Mr. Flores, ani Angelina, halos hindi na niya makontrol ang kanyang boses. Pakiusap, sabihin niyo na. Humugot ng malalim na hininga si Eduardo. Alam niyang tapos na. Ipinakita niya sa buong silid ang screen ng computer, ang katotohanan sa wakas. Nandoon ang mga numero, maliwanag at hindi mapapasinungalingan. Tahimik ang buong bangko. Walang kumilos, walang nagsalita. Parang tumigil ang mundo. Napasinghap si Amanda, tinakpan ng bibig. Si Roberto ay napatitig, halos lumuwa ang mga mata. Pati si Ademir, ang gwardiya, ay lumapit, gustong malaman ang dahilan ng lahat ng reaksyong iyon. Totoo ba yan? May bulong na tanong. Hindi makita ni Antonio ang screen mula sa kinatatayuan niya, pero nakita niya ang mga mukha, ang gulat, ang pagkamangha. Hindi pa rin niya maintindihan. Pakiusap, sabi niya, lumapit ng kaunti. May makapagsasabi ba, magkano po ang naipon ng mama ko? Lumuhod muli si Angelina sa tabi niya. Maingat niyang hinawakan ang maliliit at nanginginig na kamay ni Antonio. Ngayon tuloy-tuloy na ang kanyang pagluha. Ang nanay mo, ani Angelina, halos hindi makapagsalita. Mahal na mahal ka, Antonio. Lubos, buong puso. Alam ko, sagot ni Antonio, hindi pa rin nauunawaan kung gaano kabigat ang sinabi. Lagi niya sinasabi sa amin, kahit noong nagkasakit na siya, hawak niya ang kamay ko at sinasabing mahal niya ako at si Francisco. Pinapangako niyang magiging okay kami. Ang pagbanggit sa karamdaman ng kanyang ina ay muling nagdulot ng matinding emosyon sa paligid. Paano siya namatay? Tanong ni Amanda ng banayad. Cancer, bulong ni Antonio. Matagal na raw niya yon, pero hindi niya sinabi kahit kanino. Nalaman na lang namin nang huli na. Ayaw niyang magpagamot? Hindi, sagot ni Antonio habang namumuo muli ang luha. Sabi niya, masyadong mahal ang gamutan. Mas mahalaga raw ang pera para sa amin ni Francisco. Sabi niya, sapat na raw ang buhay niya. Ang future namin ang mas mahalaga. Nagibabaw ang kanyang boses habang bumabalik lahat ng alaala. Nakiusap ako sa kanya, umiiyak ako, pero tumanggi siya, pinili niya kami. Ngayon, ang buong lobby ng bangko ay umiiyak na. Walang sino man ang hindi natamaan ng kwento ni Antonio. Isang inang kusang isinakripisyo ang sariling buhay.
ang pagkakataong gumaling para lang masigurado ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Naglinis ng lalamunan si Eduardo, halatang hindi komportable sa emosyon sa paligid. Nagdeposito siya buwan-buwan, aminado niyang sinabi sa wakas. Maliliit na halaga pero matalino siya. Sinigurado niyang protektado ang account at pinayagan niya itong lumago. Paano? Tanong ni Antonio habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Napabuntong hininga si Eduardo, halatang hindi pa rin makapaniwala. Binuksan niya ang account bilang high-yield investment. Lahat ng deposito niya ay inilagay sa planong automatikong lumalaki ang halaga. At dahil ginawa niya ito ng tuloy-tuloy, napahinto siya, tila kinakalkula pa rin sa isip ang kahulugan. Lumago ito ng sobra-sobra. Mabilis ang tibok ng puso ni Antonio. Pero magkano? Nagalinlangan si Eduardo. Hindi niya gustong sabihin, hindi matapos ang lahat ng palalait niya sa bata. 820,000 reais. Parang kulog ang bagsak ng mga salitang yon sa buong silid. Nanghina ang tuhod ni Antonio at buti na lang at naagapan siya ni Angelina bago siya bumagsak. Sandali, magkano po? Tanong niya muli, akala niya'y nagkamali lang siya ng dinig. 820,000 reais, ulit ni Eduardo. Bawat pantig ay puno ng bigat ng pagsisisi. Ang nanay mo na nagtatrabaho bilang katulong sa kusina ay nakapag-ipon ng halos 1,000,000 reais para sa'yo. Hindi makapaniwala si Antonio, parang imposible. Ang kanyang ina ay halos walang kinikita, 12 oras ng trabaho, 6 na araw sa isang linggo. Paanong nakaipon siya ng ganon kalaki? 2 ang trabaho niya, bulong ni Antonio habang bumabalik ang alaala. Akala ko noon, nagtatrabaho lang siya ng sobra para pambayad ng renta at pagkain, pero nag-iipon pala siya. Simula pa noon, buwan-buwan, buong buhay ko, nag-iipon siya. Tumango si Eduardo, muling sinilip ang account statement. Mahigit 1 dekada, maliit lang sa simula, 50-100 reais. Pero lumaki, dumami, at lahat ng ipon niya nilagay niya sa tamang investment. Umiling si Antonio, halos hindi makapaniwala. Hindi man lang siya nagtapos ng high school. Paano niya nalaman yon? Hindi niya alam. Isang boses ang nagmula sa likod ng mga tao. Lahat ay napalingon. Isang babaeng nasa 50 anyos, nakasuot ng profesional na damit, ang lumapit. Tahimik siyang nakaupo sa waiting area, hawak ang isang folder. Pasensya na po, sabi ng babae, mahinahon ang tono. Narinig ko ang lahat at nakilala ko ang pangalan ng nanay mo. Kilala niyo po siya? Tanong ni Antonio, namamangha. Hindi personal, sagot ng babae papalapit. Ako si Dr. Isabela Santos, abogada ako. Nung ilang taon na ang nakalipas, nagbigay ako ng libreng seminar sa financial planning para sa mga pamilyang kapos. Umattend ang nanay mo. Lalong lumaki ang mga mata ni Antonio. Pumunta siya sa seminar tungkol sa pera? Oo, sagot ni Isabela na may mainit na ngiti. Pagkatapos ng session, lumapit siya sa akin. Sabi niya may 2 siyang anak at sobrang daming trabaho, pero ayaw niyang maging hadlang iyon para makapaghanda siya para sa kinabukasan nila. Ipinaliwanag ko kung paano magbukas ng long-term savings account, paano mag-invest kahit maliit, at paano ang disiplina ay kayang gawing malaki ang kahit simpleng halaga. Tumingin si Eduardo muli sa screen, ngayon ay mapagpakumbaba ang tono. At sinunod niya ang lahat, bawat hakbang. Mukhang ganon nga, tumango si Isabela. At ginawa niya ito ng may buong dedikasyon. Muling bumagsak ang luha ni Antonio, ngayon luha ng pasasalamat. Ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang ina sa bawat numero sa screen. Sa bawat maliit na halagang itinabi nito, tahimik para sa kanya. Hindi niya sinabi kahit kailan, hikbi niya. Wala siyang binanggit ni minsan. Siguro ayaw niyang paasahin ka ng maaga, sabi ni Isabela mahinahon. At kung katulad siya ng pagkakakilala ko sa kanya sa maikling panahon, isa siyang taong mas pinipili ang gawa kaysa salita.
Ganon nga siya, tango ni Antonio habang nagpupunas ng luha. Kahit pagod na siya, tutulungan pa rin niya akong mag-aral. Magluluto pa rin siya, yayakap pa rin siya sa amin. Hindi siya tumigil. Nilinaw ni Eduardo ang kanyang lalamunan, tila sinusubukang kunin muli ang kontrol. Well, sabi niya habang nag-aayos ng postura, nandoon na ang pondo sa account. Yun ay malinaw pero legal, hindi natin pwedeng i-release agad ang pera. May proseso ito. Nagmeryenda ang mata ni Angelina. Anong klaseng proseso? Bumalik si Eduardo sa kanyang formal na tono. Minor pa siya, hindi siya maaaring kumuha ng pera nang walang legal guardian. Kailangan ng court authorization. May proseso, papeles, verifikasyon, probate. Gaano katagal yon? Tanong ni Antonio, ngayoy bumabalik ang kaba. Kung maayos ang lahat mga 6 na buwan, sagot ni Eduardo, sabay kibit-balikat. Pero sa totoo lang, baka umabot ng 1 taon o higit pa. At sa paraan ng pagkakasabi niya, malinaw ang isang bagay. Wala siyang balak bilisan ng proseso. 1 buong taon, nanlaki ang mga mata ni Antonio, hindi makapaniwala. Pero hindi ko na kayang maghintay. Bukas na ang bayaran sa kuryente, wala na kaming gas. Kailangan ni Francisco ng bagong uniforme. Punit na ang kanya. At si Aling Teresa, kailangan na agad ng gamot niya sa puso. Pwede siyang mamatay kung wala siya noon. Naiintindihan ko ang mga alalahanin mo, sagot ni Eduardo, kunway may simpatya. Pero may mahigpit na patakaran ng bangko. Hindi kami basta nagbibigay ng 800,000 reais sa isang menor de edad. Pera niya yon, singhal ni Angelina. Mana niya, ipinamana sa kanya ng ina niya. At bilang isang pamana, sagot ni Eduardo sa malamig na tono, kailangan nitong dumaan sa legal na proseso. Kailangang buksan ang probate case. Magtalaga ng legal guardian, kumuha ng court approval, walang shortcut dito. Para bang gumuho ang mundo ni Antonio. Inihanda ng kanyang ina ang isang ligtas na kinabukasan para sa kanila ni Francisco. Ngunit ngayon ay nakakandado ito sa likod ng makapal na pader ng proseso. Parang may balon na puno ng tubig sa harap niya pero hindi niya maibaba ang timba. Wala bang exception? Tanong ni Amanda, halatang apektado. Kahit emergency lang? Nag-alinlangan si Eduardo. Technically, meron. Pwedeng payagan ng judge ang emergency withdrawal para sa mga agarang pangangailangan. Pero komplikado ang proseso, bihirang mabilis. Matutulungan ko siya, sabi ni Dr. Isabela kalmado. Nakunot ang noo ni Eduardo, halatang inis. Doktora, paalala lang, ito ay usaping pribado ng bangko. Ito ay usapin ng karapatang legal ng isang bata, sagot niya, matatag. At gusto kong i-represent si Antonio ng libre. Ako na ang gagabay sa buong proseso. Gagawin niyo po iyon, libre? Tanong ni Antonio hindi makapaniwala. Lumuhod si Dr. Isabela upang mapantayan ang kanyang tingin. Oo, gagawin ko. Ilang taon na ang nakalipas na wala ang anak kong babae. Kasing edad mo siya noong nasagasaan siya ng kotse. Nang marinig ko ang kwento mo, ang ginawa ng nanay mo para sa inyo, may tinamaan sa puso ko. Paumanin po sa anak niyo, ani Antonio, mahinang tinig. At paumanhin din sa nanay mo, sagot ni Dr. Isabela na may malambing na ngiti. Pero may iniwan siyang pambihira at tungkulin ko na ngayong tiyaking makukuha mo ito. Nararamdaman ni Eduardo na tuluyan nang nawawala sa kanya ang kontrol. Kahit ganun, sabat niya muli, pilit bumabawi, hindi pwedeng madaliin ang proseso, tumagal man lang ng ilang buwan. Tumayo si Dr. Isabela, tuwid ang likod, matatag ang tingin. 3 dekada na akong family lawyer. Kilala ko ang mga judge. Alam ko ang sistema at kung paano ito galawin. Alam ko kung paano paandarin ang mga emergency request. Sa loob ng 7 araw, magkakaroon ng access si Antonio sa bahagi ng pera. Sapat para maalagaan ang kapatid niya. Napailing si Eduardo, sabay tiklop ng mga braso. Imposible. Hindi ganun kabilis gumalaw ang sistema. Gumagalaw ito kung alam mo kung paano ito galawin,
sagot niya. At alam ko kung paano. Kumuha siya ng business card at iniabot ito kay Antonio. Kailangan ko lang ng ilang dokumento, Janina, banayad ang boses. Ang birth certificate mo kay Francisco, ang death certificate ng nanay mo, patunay na nakatira ka kay Aling Teresa at medical records niya. Kaya mo bang kunin ang mga yon? Tumango si Antonio, hawak ang card na parabang susi ito sa lahat. Kaya po, kukumpletuhin ko. Ayos, puntahan mo ako bukas sa address sa card. Mas maaga tayong magsimula, mas maaga mong matutulungan si Francisco. Doktora! Muling sabat ni Eduardo, ngunit ngayon wala na sa tono ang kumpiyansa. Kahit may utos ng korte, may sariling protokol ang bangko. Kung ganon, kailangang sumunod ang protokol nyo sa utos ng korte. Sagot ni Dr. Isabela, matalim ang tono. Maliban na lang kung gusto mong ipaliwanag sa hukom kung bakit mo hinaharang ang access ng isang ulila sa ipinamana sa kanya ng kanyang ina. Tahimik ang pagbabanta ngunit ramdam ang bigat nito. Napalunok si Eduardo. Ngayon niya lang talaga naintindihan kung gaano siya kalalim sa gulo. Lumingon si Dr. Isabela kay Angelina. Gaano ka nakatagal dito sa bangko? 8 taon, sagot ni Angelina. Ayos. Kailangan ko ng full account statement, lahat ng transaksyon, investment at tubo. Gusto ko ang buong record. Kailangan niya ng authorization mula sa may-ari ng account para gawin yon, sabat ni Eduardo, mahina na ang boses. Ako po yon, sabi ni Antonio, ngayon ay matatag na. Tama, sagot ni Dr. Isabela sabay tango. Kaya, Mr. Director, simulan niyo na pong i-print ang statement. Wala nang ibang magagawa si Eduardo. Tahimik siyang umupo sa harap ng computer at sinimulang i-print ang mga dokumento. Habang umaandar ang printer, humakbang si Amanda papunta kay Antonio. Pasensya na, sabi niya mahina. Sa ginawa ko kanina, sa pagtawa, mali yun. Patawad din, sabi ni Roberto. Mabigat ang boses, puno ng pagsisisi. Hinusgahan kita base sa pananamit mo, sa edad mo, mali ako. Isa-isa lumapit ang mga empleyado na dati tumawa kay Antonio. May mga taos puso. May iba na tila nagpapagaan lang ng konsensya. Pero halos hindi na sila naririnig ni Antonio. Ang isip niya ay malayo na. Lahat ng akala niyang alam niya sa buhay, nagbago. Ang kanyang ina na inakalang hirap lang sa araw-araw ay nagtayo ng kinabukasan para sa kanila. Isang kayamanan, ipon, na puno ng tahimik na sakripisyo at pag-ibig na walang kapantay. Natapos ni Eduardo ang pagpiprint. Kahit labag sa loob, iniabot niya ang makapal na bungkos ng dokumento kay Dr. Isabela. Sinimulan nitong silipin ang bawat pahina, bawat entry, bawat detalye. Kakaiba, bulong niya pagkalipas ng ilang saglit. Napaka-interesante. Ano yon? Tanong ni Antonio, agad alerto. Tumingin si Isabela kay Antonio, pagkatapos kay Eduardo bago muling bumaling sa statement. Antonio, ang current balance mo ay 820,000 reais. Pero base sa klase ng investment na ginamit ng nanay mo, dapat mas mataas pa riyan ngayon. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Angelina, naguguluhan. May fixed range ang return rates ng mga ganitong plano, paliwanag ni Isabela. Pero base sa records na ito, masyadong mababa ang kita nitong mga nakaraang taon. Namutla si Eduardo. Siguro, epekto lang ng market conditions, sagot niya agad. Normal lang yan, may fluctuations talaga. O sinadyang mismanagement, sagot ni Dr. Isabela, nakakunot ang noo. Rerepasuhin ko ang bawat transaksyon, bawat fee, bawat pagbabago sa portfolio ng investment. At kung may makitang ebidensya ng kapabayaan, lalo na't minor ang may-ari ng account, may kaakibat na pananagutan. Biglang tumayo si Eduardo, medyo hysterical ang boses. Inakusahan mo ba akong magnanakaw? Ang sinasabi ko, hindi tugma ang mga numero, sagot ni Isabela. Malamig ang tono. At kapag ganun, lalo na sa account ng isang batang walang magulang, may investigasyon. Lahat sisilipin. Tiningnan ni Antonio ang makapal na papel sa kanyang mga kamay.
Ngayon, hindi na ito nanginginig. Nandito ang katibayan ng pagmamahal ng kanyang ina. Bawat deposito ay sakripisyo, 50 pesos. Imbes na kumain sa labas, 100 piso galing sa overtime. 200 piso mula sa double shift kahit sobrang pagod na siya. Mama, bulong niya sa mga pahina, ayusin ko to. Poprotektahan ko si Francisco. Bibili tayo ng gamot ni Aling Teresa. Gagamitin ko ang perang ito sa paraang gusto mo. Pangako. Sa sandaling iyon, napapalibutan ng mga taong ngayon ay may halong hiya at paggalang sa kanyang presensya. Halos naramdaman niya ang ina sa tabi niya. Hindi sa katawan pero sa diwa. Nagbabantay, gumagabay, nagsasanggalang. At ito ay simula pa lamang. May mga legal na laban pa, mga investigasyon, mga papeles. Pero hindi na siya nag-iisa. At ang pamana ni Vera Mendoza ay sa wakas ay nakita na kung ano talaga ito. Makapangyarihan, walang inaasahang kapalit, hindi matitinag. Hawak-hawak ang mga papel. Naglakad si Antonio pauwi. Namumula ang langit habang lumulubog ang araw, humahalo sa usok ng mga tsimeneya. Ang lumang sapatos niya ay tumapak sa basag na semento, dinaanan ang kalye at mga bakod na kalawangin, mga pamilyar na tanawin. Pero ngayon, bawat hakbang ay may bago ng bigat. 820,000 pesos. Ang kanyang ina na minsang naglalakad papuntang trabaho na may butas ang sapatos ay nag-iwan sa kanilang magkapatid ng kayamanan. Pagliko niya sa kalye nila, nakita niya ang munting bahay sa dulo. Ang kupas na pintura, tabingi na gate at butas na bubong, hindi ito enggrande pero ito ang tahanan. Bago pa niya mabuksan ang gate, isang matinis na boses ang sumigaw mula sa loob. Danny, nandito ka na! Bumukas ang pinto at tumakbo si Francisco sa bakuran. Walang sapatos, marumi ang mukha, walang 2 ngipin sa harap, pero puno ng buhay. Sobrang tagal mo! Sabay yakap kay Antonio. Akala ko na wala ka na. Pasensya ka na, Lu, sagot ni Antonio habang yakap siya ng mahigpit. May importante lang akong inayos. Ang bigat ng katawan ng kapatid sa kanyang bisig ay muling nagpapaalala kung bakit siya kailangang maging matatag. Si Francisco ang dahilan. Masama ang pakiramdam ni Aling Teresa, bulong ni Francisco. Nakahiga lang siya buong araw. Sabi niya masakit daw ang dibdib niya. Agad na kinabahan si Antonio. Dali-daling pumasok sila sa bahay, buhat pa rin si Francisco. Madilim ang sala, may mahinang ugong ang electric fan. Sa pader may mga lumang litrato, ang kanilang ina nakangiti habang yakap ang kanyang 2 anak. Nakahiga si Aling Teresa sa sofa, maputla, marupok. Bahagyang namumula ang mga labi. Sinubukan niyang bumangon pero pinigilan siya ni Antonio. Huwag kang gagalaw, magpahinga ka lang. Antonio, patawad, hindi ako nakapagluto ngayon, wala na akong lakas. Wala kang kailangang ipagpaumanhin, sagot niya lumuhod sa tabi. Sobra-sobra na ang naitulong mo. May kanin pa ba? Tanong ni Francisco, mahina ang tinig. Gutom na ako. Hindi ito reklamo kundi katotohanan. Normal na sa kanila ang gutom, masakit, masyado ng normal. Ngayong gabi, hindi lang kanin ang meron, sagot ni Antonio, pinipilit maging kalmado. Ngayong gabi, kahit ano ang gusto mong kainin, makakain mo. Pati manok? Pati manok? At soft drinks? At soft drinks. Tumalon si Francisco sa tuwa, pero si Aling Teresa ay nag-aalala. Saan mo kukunin ang pera para diyan? Tiningnan siya ni Antonio at ngumiti. May natuklasan ako kanina, isang bagay na iniwan ni Mama. Ikinuwento niya ang lahat, ang luma at kupas na papel, ang lakad sa bangko, ang kahihiyan, ang pagkakatuklas ng account at ang pera. Habang nagkukwento siya, napaluha si Aling Teresa. Vera, bulong niya, alam kong espesyal na siya noon pa man, pero ito, kilala niyo po talaga siya, tanong ni Antonio. Mula nang dumating siya rito, malambing ang tinig ni Teresa. Buntis pa siya noon, mag-isa, wala ni isa.
Pinunasan niya ang luha. Ang tatay mo, si Ricardo, iniwan siya ng malamang buntis siya. Sabi niya, hindi pa siya handang maging ama at nawala na lang. Tahimik si Francisco, nakikinig sa kwento. Isang araw, kumatok siya sa pinto ko, pagpapatuloy ni Teresa. Humihingi ng tubig, hindi pa siya kumakain, nahihilo na siya sa gutom. Tinulungan mo po siya? Tanong ni Francisco. Oo, anak. Pinapasok ko siya, pinakain. Nang aalis na siya, tinanong ko kung saan siya natutulog. Sabi niya, sa ilalim ng puno, sa plaza, nakataklob lang ng lumang kumot. Napahigpit ang hawak ni Antonio, muling nabalot ng emosyon ng kanyang lalamunan. Hindi kailanman nalaman ni Antonio ang lahat ng ito, kung ano ang pinagdaanan ng kanyang ina bago pa man siya isilang. Inalok ko sa kanya ang tahanan ko, mahinang pagpapatuloy ni Aling Teresa. May maliit na silid sa likod na hindi ko ginagamit. Doon siya tumira hanggang ipinanganak ka, Antonio. Pagkatapos noon, nakahanap siya ng upa dito sa katabing bahay. Pero hindi kami kailanman nagkalayo. Ako ang nag-alaga sa iyo habang nagtatrabaho siya, at siya naman ang nag-aalaga sa akin tuwing ako'y nagkakasakit. Lumapit si Antonio, pilit pa ring binubuo ang larawan sa isip. At ang tatay ko, binalikan ba niya kami? Nagatubili si Teresa, tumingin muna kay Francisco bago sumagot. Oo, noong mga 4 na taong gulang ka, bumalik siya, sinabing nagbago na raw siya. Sinabi niyang gusto na niyang maging tunay na ama, nagpanggap na nagsisisi. Tinanggap ba siya ni Mama? Tanong ni Antonio, kahit wala siyang maalala. Tinanggap, buntong hininga ni Teresa. Mabait si Vera, palaging naniniwala na kayang magbago ang tao. Nagkabalikan sila sandali at doon ka ipinanganak, Francisco. Nanlaki ang mga mata ni Francisco. So, nandito siya nung ipinanganak ako? Oo, tango ni Teresa. Pero nang makita niya ang tunay na bigat ng pagiging ama sa 2 anak, muli siyang umalis. At sa pagkakataong iyon, tuluyan na, tiningnan niya ang magkapatid na may malalim na pagmamahal. Wasak ang puso ng nanay niyo, pero hindi niya kailanman ipinakita. Sa halip mas lalo siyang nagsumikap. Mas minahal niya kayo. Ginawa niya ang lahat para hindi niyo maramdaman ang kawalan ng isang taong hindi naman karapat-dapat sa inyong buhay. Tumango si Antonio. Kaya pala wala akong maalala, masyado pa akong bata. At ako hindi ko man lang siya nakilala, dagdag ni Francisco halos bulong. At hindi ka naman nawalan ng mahalaga, matatag na sabi ni Teresa. Ang lalaking iiwan ang pamilya ng 2 beses ay hindi karapat dapat tawaging ama. Si Vera ang naging ina't ama ninyo, siya ang lahat sa inyo. Hinawakan ni Antonio ang kamay ni Francisco. Totoo. At ngayon ko lang lubos na naintindihan kung bakit siya ganon kasipag, hindi lang para pakainin tayo, kundi para protektahan tayo kahit wala na siya. Tama, Antonio, sabi ni Teresa habang inilalapat ang kamay sa kanya. Kayong 2 ang buhay niya, parang anak ko na rin si Vera. Palagi akong nagtataka kung bakit siya laging may extra shift, bakit hindi siya bumibili para sa sarili. Ngayon ko lang nakita, binubuo pala niya ang kinabukasan niyo. Yumuko si Antonio. Ginamit na lang sana niya ang perang yon para magpagamot, para mas humaba ang buhay niya. Malungkot na ngumiti si Teresa. Pinili niyang tiyakin na kayo ni Francisco ay makakapamuhay ng maayos. Yun ang desisyon niya, isang desisyong ginagawa ng isang ina. Hindi patas, bulong ni Antonio. Ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagiging patas, sagot ni Teresa, malambing. Ito ay tungkol sa sakripisyo. Tahimik si Francisco buong oras pero bigla siyang tumingin pataas. Sabi ni Mama noon, ako raw ang pinakamagandang regalo na ibinigay sa kanya ng Diyos. Nag-pause siya. Hindi ko naintindihan noon, akala ko ang regalo para lang sa birthday. Pero ngayon, parang naiintindihan ko na. Dahan-dahang tinanong ni Antonio, ano ang naiintindihan mo, Lu?
na mahal niya tayo, sapat para isakripisyo ang lahat kahit ang buhay niya. Tumahimik ang buong silid. Minsan, ang pinakamalalim na katotohanan ay nanggagaling sa pinakabatang puso. Huminga ng malalim si Antonio, saka tumingin kay Teresa. Bukas, pupunta na ako sa abogada. Sabi niya, makakakuha na tayo ng parte ng pera sa loob ng 1 linggo. At ang unang gagawin ko, bibilin ko lahat ng gamot mo, lahat ng kailangan mo. Umiling si Teresa, kay Antonio, hindi mo na kailangan ko. Binuksan mo ang bahay mo para kay mama nang wala siyang matirhan. Inalagaan mo ako na parang sarili mong anak at ngayon inaalagaan mo si Francisco. Panahon na para kami naman ang mag-alaga sa iyo. Muling napaluha si Teresa ngayon dahil sa labis na pasasalamat. Kinagabihan, ginamit ni Antonio ang huling natitira niyang pera, tinago sa isang lumang lata sa ilalim ng kama. Hindi ito marami, pero nakabili siya ng bigas, beans, itlog, maliit na manok at murang soft drinks para kay Francisco. Siya mismo ang nagluto habang si Francisco ay nagkukuwento tungkol sa paaralan, sa kanyang mga drawing at sa mga pangarap niya paglaki. Ito na ang naging ritual nila gabi-gabi. Si Antonio ang nagluluto, si Francisco ang nagkukwento, at kahit saglit parang normal ang buhay. Habang nag-aayos ng hapag, biglang nagtanong si Francisco, "Dani, bakit ayaw tayong samahan ni Papa?" Parang suntok sa dibdib si Antonio. Huminto si Antonio sa paghahalo ng nilulutong beans at tumingin sa kapatid. "Kasi mahina siya, Lou," sabi niya ng banayad. Kapag mahina ang loob ng tao, tumatakbo sila kapag mahirap na ang buhay. Pero si Mama, hindi siya tumakbo, nanindigan siya kahit nag-iisa. At yun ang dahilan kung bakit siya malakas. Siya ang pinakamalakas na taong nakilala ko. Tahimik si Francisco. Naisip niya ang sinabi ng kuya. "Sa tingin mo, alam ni Papa na patay na si Mama?" Nagkibit balikat si Antonio. "Hindi ko alam." Sandaling natahimik siya. "At sa totoo lang, hindi na mahalaga." "Bakit hindi?" "Dahil ang isang taong wala para sa kanya habang buhay siya, hindi karapat-dapat umiyak sa pagkamatay niya. Ang may karapatang magdalamhati ay yung mga nanatili, yung lumaban kasama niya, yung tunay na nagmahal sa kanya." Dahan-dahang tumango si Francisco, parang may malinaw ng nabuo sa kanyang isipan. "So tayo na lang talaga? Ikaw, ako at si Aling Teresa?" "Oo," sagot ni Antonio. "Yan ang tunay nating pamilya." Ngumiti si Francisco ng bahagya. "Gusto ko ang pamilya natin, kahit maliit lang." Ngumiti rin si Antonio. "Ako rin, bunso, ako rin." Kinagabihan natulog si Francisco na yakap-yakap ang lumang teddy bear na bigay ni Mama. Si Antonio naman naupo sa porch, sinasagap ang malamig na hangin. Sa malayo, maririnig ang mga sasakyang dumaraan. Pinuksan niya ang makapal na bungkos ng bank documents at sinimulang basahin, isa-isa. Bawat entry ay kwento, bawat deposito ay sakripisyo, tahimik na anyo ng pagmamahal. Halos hindi niya namalayan ang kaluskos sa gate. Pag-angat niya ng ulo, may taong lumapit sa liwanag. "Sino yan?" tawag niya, kumakabog ang dibdib. "Ako ito, Antonio, si Angelina, galing sa bangko." Lumapit si Angelina, nakasimpleng damit, malayo sa formal niyang uniform. May dala siyang plastic na bag. "Angelina, bakit ka nandito?" "May dala lang akong kaunting bagay," sabi niya habang inaabot ang bag. Kaunting pagkain, basic supplies at gamot sa puso na natira mula sa biyenan ko. "Baka makatulong muna kay Aling Teresa habang hinihintay nyo ang mga bibilhin mo." Binuksan ni Antonio ang bag, di makapagsalita. May gatas, tinapay, prutas, biskwit at pati tsokolate. "Hindi ko alam kung anong sasabihin ko." "Wala kang kailangang sabihin," sagot ni Angelina, sabay upo sa tabi niya sa hagdan. "Gusto ko lang makatulong." Tumitig siya sa tahimik na bahay. "May mga anak din ako. Nang marinig ko ang kwento mo kanina, hindi ako mapalagay. Naisip ko, paano kung ako ang mawala? Makakayanan ba ng mga anak ko ang mundo ng mag-isa? Swerte ka na nariyan ka pa para sa kanila."
Tapat na sagot ni Antonio. Tumango si Angelina. Oo, at simula ngayon, hindi ko na iyan kailaman babaliwalain. Tiningnan niya ang mga papel sa kandungan ni Antonio. Binabasa mo ang statement? Oo, sinusubukan ko lang intindihin kung paano nagawa lahat ni Mama Ato. Kinuha ni Angelina ang ilang pahina, sinuri. Marami na akong account na nakita sa buong karera ko, sabi niya. Pero wala pa akong nakitang kasing consistent ng nanay mo. Buwan-buwan, mahigit 10 taon, walang mintis. Pati nung may sakit na siya? Tanong ni Antonio. Pati noon! Tumango si Angelina, itinuro niya ang huling buwan sa statement. Tingnan mo, ilang linggo bago siya pumanaw, nagde-deposito pa rin siya. Mas maliit na lang pero hindi siya tumigil. Muling napuno ng luha ang mga mata ni Antonio. Habang namamatay, tiniyak pa rin ng kanyang ina ang kanilang kinabukasan. Malakas siya, bulong ni Angelina. Pinakamalakas na babaeng nakilala ko. At hindi ko man lang napansin, sabi ni Antonio. Hindi ko naisip kung gaano karami ang isinuko niya para sa amin. Inilagay ni Angelina ang kamay sa braso niya. Bata ka pa noon, ayaw niyang makita mo. Gusto niyang protektahan ang inosente mong pagkabata hanggat kaya niya. Tahimik silang naupo. Pinapakinggan ang mga kuliglig, ang hum ng trapiko, ang mga alulong ng aso sa gabi. Pagkatapos, nagbago ang tono ni Angelina. Antonio, may kailangan akong sabihin sa'yo. Natahimik siya. Ano yon? Pagkaalis mo sa bangko, kinabahan si Eduardo. Tawag siya ng tawag sa mga abogado, sa mga nasa itaas. Hinahanap niya ng paraan para ma-delay ang pagkuha mo ng pera. Kumunot ang noo ni Antonio. No, pero bakit? Pera ko yon. Kay mama yon para sa amin. Dahil natatakot siya, sagot ni Angelina. Natatakot siyang idemanda mo ang bangko. Natatakot na mabisto ni Dr. Isabela ang mga pagkakamali. O mas malala pa, natatakot siyang mawala ang lahat. Hinaplos niya ang balikat ni Antonio. Ang mga lalaking kagaya ni Eduardo, delikado kapag naiipit. Magsisinungaling sila, mananakot, magmamanipula, lahat para lang mailigtas ang sarili. Lunok si Antonio. Anong pwede niyang gawin? Hindi ko alam ng tiyak. Pero mag-ingat ka, itago mo ang lahat ng dokumento. Wag kang pipirma sa kahit ano hanggat hindi nakikita ni Dr. Isabela. At kung may alok na parang sobrang dali, pagdudahan mo. Tumango si Antonio habang unti-unting bumibigat ang pakiramdam. Akala niya tapos na ang pinakamahirap na bahagi, pero baka nagsisimula pa lang. Mas tumindi pa ang ekspresyon ni Angelina. At may isa pa akong kailangang sabihin sa'yo. Nagatubili si Angelina sa loob ng ilang segundo bago siya nagsalita. Kanina pagkatapos mong umalis sa bangko, may isang lalaking dumating, nagtanong tungkol sa'yo. Tungkol sa akin, sino raw siya? Sabi niya, tiyuhin mo siya, kapatid daw ng tatay mo siya. Kumunot ang noo ni Antonio. Wala akong tiyuhin. Nag-iisang anak si Mama at si Papa. Napahinto siya, naalala ang kwento ni Aling Teresa. Iniwan niya kami 2 beses. Hindi siya kailanman nagsalita tungkol sa pamilya. Wala siyang dinalang kahit sinong kamag-anak. Wala akong kilalang kamag-anak sa panig niya. Tumango si Angelina. Eksakto. Kaya nga ito nakakapagtaka. Pero yung lalaking yon, sinabi niyang kapatid daw siya ni Ricardo at nalaman daw niya ang tungkol sa mana. Gusto raw niyang makausap ka. Paano niya malalaman ang tungkol sa pera? Tanong ni Antonio habang tumataas ang tensyon sa kanyang boses. Yan ang tanong. Hindi dapat lumabas ang impormasyon. Pero baka si Eduardo ang nagsabi o baka may ibang nagsalita sa bangko. Isang bugso ng galit ang naramdaman ni Antonio. At anong gusto ng lalaking iyon? Hindi niya sinabi, pero kailangang mag-ingat ka. Kapag may pera, may biglang sumusulpot na nagpapanggap na pamilya. Bigla na lang dumarating. Kunwari, may malasakit. Sasabihin ko kay Dr. Isabela bukas, matatag na sagot ni Antonio. Mabuti. At Antonio, tumayo si Angelina, handa nang umalis. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ng bata. Huwag kang basta magtitiwala. Protektahan mo ang kapatid mo.
at ingatan mo ang pamana ng nanay mo. Pagkaalis ni Angelina, nanatili si Antonio sa porch, nakatingala sa langit, nagsisimula ng magkaanyo ang panganib. Si Eduardo ginagawa na ang lahat para harangin siya. Isang misteryosong tiyuhin bigla na lang lumitaw. Ang bangko posibleng minanipula ang account ng kanyang ina. Ang perang itinaguyod ni Vera Mendoza sa sakripisyo. Ngayon, may mga mata na hindi mapagkakatiwalaan. Mula sa bintana nakita ni Antonio si Francisco, mahimbing na natutulog, yakap ang lumang teddy bear ni Mama. Wala pa siyang alam sa unos sa labas. Sa ilalim ng mga bituin nangako si Antonio, "Mama!" bulong niya, "Hindi kita bibiguin. Poprotektahan ko si Francisco. Siguradong sa bawat sentimo ng ipon mo, gagamitin ko ng tama gaya ng gusto mo. At hindi ko kailanman kakalimutan na ang pagmamahal mo mas mahalaga pa sa lahat ng pera sa mundo." Gabing iyon, habang natutulog ang syudad, isang 10 taong gulang na batang napilitan, nang tumanda ng mabilis ay nagsimulang magplano. Hindi ng laro, hindi ng pangarap, kundi ng mga estratehiya para lumaban upang ipagtanggol ang pamana ng kanyang ina. Bantayan ng kapatid na tanging pamilya na lang niya, lumaban sa sistemang gustong durugin siya at handa na siya. Kinabukasan, maagang nagising si Antonio. Hindi siya nakatulog ng maayos. Puno ng pag-aalala ang kanyang isip. Dahan-dahan siyang bumangon. Ingat na wag gisingin si Francisco na nakayakap pa rin sa teddy bear. Sa kusina, gising na si Aling Teresa. Naupo siya sa mesa, may kamay sa dibdib. "Aling Teresa, ayos ka lang ba?" "Kaunting kirot lang, hiyo. Lilipas din," sagot niya. Pero nakita ni Antonio na mas masama na ito kaysa kahapon, mas maitim ang labi at puno ng pawis ang noo. Mabilis na hinanap ni Antonio ang bag na iniwan ni Angelina. Nakita niya ang gamot sa puso. "Uminom ka na ba nito?" "Hindi pa." Nagbuhos siya ng tubig at tinulungan si Teresa. Pinagmasdan niya ito, halatang nag-aalala. "Kailangan mong dalhin sa ospital," mariin niyang sinabi. "Wala tayong pera, Antonio." "Pupunta ako ngayon sa opisina ng abogado," sabi niya. "Baka makakuha kami ng emergency funds. Pag nakuha ko yun, diretso tayong magpapatingin." "Ayokong maging pabigat," bulong ni Teresa. "Hindi ka kailanman naging pabigat," sagot ni Antonio habang hawak ang kamay niya. "Tinulungan ka ni Mama kahit wala siya. Ngayon, ako naman." Bumagsak ang luha ni Teresa. "Hawig na hawig mo ang nanay mo. Parehong puso, parehong pagmamahal." 8:00 ng umaga, iniwan ni Antonio si Francisco na naglalaro sa bakuran sa ilalim ng pagtingin ni Teresa kahit pagod. Bit-bit niya ang isang lumang folder ni Vera. Nandoon ang lahat ng dokumentong hiningi ni Dr. Isabela. Birth certificate niya at ni Francisco, death certificate ni Vera, katibayan ng tinitirhan nila, medical note tungkol sa kondisyon ni Teresa. Sumakay siya ng bus patungong city center. Ang opisina ng abogado ay nasa isang lumang gusali, malinis, pero may mga lumang elevator at amoy papel at kape sa hallway. Sa dulo ng pasilyo nabasa niya ang nameplate, Isabela Santos, Family Law. Inangat niya ang kanyang kamay at maingat na kumatok sa pinto. "Pasok ka!" sigaw ng boses mula sa loob. Ang opisina ay maliit ngunit maaliwalas, pinaliligiran ng matataas na estante na puno ng makakapal na aklat pambatas. May matibay na desk na kahoy malapit sa bintana, puno ng papel at mga folder. Sa mga dingding ay may mga larawan ng mga batang nakangiti. May mga sulat kamay sa ilalim ng bawat isa. Napansin ni Antonio dating mga kliyente ni Dr. Isabela, mga batang natulungan niya. Nakausap sa telepono si Dr. Isabela nang pumasok si Antonio, pero tinanguan siya nito ng may ngiti at inanyayahang umupo. Nakababa ang kanyang reading glasses sa ilong at seryoso ang tono niya. "Opo, Your Honor, isa itong kaso ng batang ulila na may agarang pangangailangang medical. Naipasa ko na po ang lahat ng dokumento." "Ayos, maraming salamat po." Pagkababa ng telepono, hinarap niya si Antonio na may mainit ng ngiti.
Magandang umaga, Antonio. Maaga ka. Hindi ako nakatulog, amin ni Antonio. Hindi na ako nagulat. Dala mo ba ang mga dokumento? Binuksan ni Antonio ang luma at kupas na folder ni Vera at isa-isang inilatag ang mga papel sa mesa. Maingat na sinuri ni Dr. Isabela ang bawat isa, nagsusulat ng maliliit at siksik na tala. Pagkalipas ng ilang minuto, tumingin siya kay Antonio. Ayos, kumpleto ang lahat. Inalis niya ang salamin at bahagyang sumandal. Na-file ko na ang request para sa emergency guardianship, pati ang kahilingan na ma-release ang pondo para sa essential needs. Ngayon mismo i-review ng hukom ang kaso. Ngayon? Nanlaki ang mata ni Antonio. Oo, may ilang koneksyon ako sa korte. Nang ipaliwanag ko ang sitwasyon mo, pumayag agad ang judge na bigyan ng atensyon. Nagbago ang tono ni Dr. Isabela. Tinitigan niya si Antonio sa mata, mahinahon pero matatag. Antonio, may mga mahirap akong tanong. Handa ka ba? Handa na ako. Nang pumanaw ang nanay mo, may iniwan ba siyang testamento? Sa tingin ko, wala. Hindi siya kailanman nagbanggit tungkol doon. At ang tatay mo, may contact ka ba sa kanya o sa pamilya niya? Wala. Sabi ni Mama, iniwan niya kami nung buntis pa lang siya kay Francisco. Hindi na siya bumalik. Wala na ring balita. Tumango si Dr. Isabela at nagsulat pa ng tala. Alam mo ba ang buong pangalan niya? Ricardo Bautista Mendoza. Yun lang ang alam ko. Magpapagawa ako ng background check at legal inquiry. Kung siya o sino mang kamag-anak niya mag-claim, handa tayo. Napahinto siya sandali. Tinawagan ako ni Angelina kaninang umaga. May lalaking pumunta sa bangko, nagtanong tungkol sa'yo. Nanigas si Antonio. Alam ko, sinabi niya rin sa akin. Sabi, tiyuhin ko raw siya. Pero wala akong tiyuhin. Eksakto, pero giit niya kapatid siya ng tatay mo. At sinasabi niyang may karapatan siyang makialam sa desisyon tungkol sa'yo at kay Francisco. Anong klaseng desisyon? Custody, guardianship. Pati access sa mana mo. Lumapit si Dr. Isabela, mas seryoso ang tinig. Antonio, posibleng panganib ang taong yon. Kapag may pera, biglang lumilitaw ang mga taong wala naman noon. Nagpapanggap na may malasakit, nagpapanggap na pamilya. Anong pwede niyang gawin? Pwede siyang mag-file para sa kustodiya. Pwede niyang sabihing hindi na kayang alagaan ni Aling Teresa kayong dalawa. At dahil kamag-anak siya sa dugo, mas bibigyan siya ng bigat sa korte. Kapag siya ang binigyan ng kustodiya, siya ang may kontrol sa pera hanggang mag-18 ka. Sumikip ang dibdib ni Antonio, pero hindi naman namin siya kilala. Paano siya magkakaroon ng karapatan sa amin? Dahil hindi ito tungkol sa inyo, sagot ni Dr. Isabela. Banayad, pero matalim. Tungkol ito sa 800,000 piso. Parang sampal ang katotohanan. Pinagpipigil ni Antonio ang galit. Galit sa taong hindi pa niya nakikita. Galit sa sistemang tila laging pumapanig sa mali. Anong dapat kong gawin? Sa ngayon, huwag kang makipag-usap sa kanya. Huwag sasagot sa tanong niya. Huwag pipirma sa kahit ano. At huwag kang magbibigay ng impormasyon kahit ano pa mang dahilan. Binuksan niya ang isang drawer at inilabas ang maliit na business card. Kapag nilapitan ka niya, ibigay mo ito. Yan ang personal number ko. Sabihin mong lahat ng usapan dapat sa akin dumaan. Tumango si Antonio at maingat na isinilid ang card sa bulsa. Kinuha ni Dr. Isabela ang makapal na statement na dala ni Antonio kahapon. Ngayon, tungkol naman sa bangko, binasa ko ito kahapon, linya sa bawat linya. At may mali talaga. Anong problema? Ang mga management fee sa account ng nanay mo, masyadong mataas. Lagpas-lagpas sa standard para sa savings account na ganito. Binuklat niya ang mga huling pahina. At sa huling 3 taon, bumaba ng sobra ang investment returns. Base sa portfolio na sinetap ng nanay mo, dapat mas mataas pa ang kinita niya. Naging matigas ang boses ni Antonio. Ibig sabihin, ninakawan siya? Napahinto si Dr. Isabela. Hindi literal na pagnanakaw, pero tinatawag naming willful mismanagement.
May naglipat ng pera niya mula high-yield investments papuntang low-yield at ang epekto noon, paglipas ng panahon, mga 200,000 piso ang nawala. Namuwal ang bibig ni Antonio, 200,000, ganun kalaking halaga ang nawala dahil sa desisyon ng iba. Mukhang ganon. Si Eduardo ba? Tinitigan siya ni Dr. Isabela. Pinakamalamang, regional director siya. Sabi ni Dr. Isabela habang isinara ang folder ng matatag. May access siya at kapangyarihang ilipat ang mga investment. Magpa-file ako ng formal notice sa bangko. Obligado silang magsagawa ng internal audit at ayusin ang balanse ng account. Gaano katagal yun? Tanong ni Antonio, handa na namang maghintay ng matagal. Mga buwan, amin ni Isabela. Pero ang mahalaga, nakasulat na ito sa record at pananagutin si Eduardo sa ginawa niya. Bago pa sila makapagpatuloy, tumunog ang telepono sa opisina. Sinagot ito ni Dr. Isabela, nakinig ng ilang sandali at biglang nanigas ang ekspresyon niya. Nandito siya ngayon? Tumingin siya kay Antonio, may halong pag-aalala sa mata. Huwag niyo muna siyang paakyatin, antayin niyo sa reception. Tinakpan niya ang receiver at hinarap si Antonio. Yung lalaking nagsasabing, tiyuhin mo raw. Nasa ibaba, gusto kang makita, sumama ang pakiramdam ni Antonio. Ayokong kausapin siya. Alam ko, sagot ni Dr. Isabela ng mahinahon. Pero baka mas mabuting marinig na natin ang gusto niyang sabihin. Ngayon na, ang kaibahan, ako ang kasama mo. Hindi ka niya mapipilit o mamanipulahin habang ako'y naroroon. Huminga ng malalim si Antonio, ramdam ang tensyon. Sige, pero dapat nandyan ka sa tabi ko buong oras. Hindi kita iiwan kahit saglit, pangako ni Dr. Isabela. Nagbigay siya ng go signal sa receptionist. Pagkalipas ng ilang minuto, kumatok ang pinto. Pagbukas, isang lalaking nasa early 40s ang pumasok, nakaayos, nakafit na suit. Makintab ang buhok, malawak ang ngiti, pero walang laman, hindi abot sa mata. Magandang umaga, sabay abot ng kamay. Fernando Mendoza, nandito ako para makita ang pamangkin ko. Ako si Dr. Isabela Santos, legal counsel ni Antonio. Sagot niya, professional ang tono. Pumasok ka, maupo ka. Pumasok si Fernando at agad na tinitigan si Antonio. Antonio, ang laki mo na. Nung huli kitang makita, sanggol ka pa lang. Hindi pa kita nakikita kahit kailan, sagot ni Antonio, malamig at matatag. Napatawang pilit si Fernando. Natural lang. Maliit ka pa noon pero ako ang kapatid ng tatay mo, ni Ricardo. Close kami noon. Bakit hindi ka man lang nabanggit ng tatay niya? Singit ni Dr. Isabela, sabay turo kay Antonio na umupo sa tabi niya. Kumilo si Fernando sa upuan halatang nailang. Nagkaalitan lang kami noon pero pamilya pa rin yan, di ba? Nang mabalitaan ko ang nangyari, agad akong pumunta para tumulong. Pinagmasdan siya ni Antonio. Paano mong nalaman na patay na si Mama? Paano mo kami kilala? Ako, si Francisco? Nataranta si Fernando. Alam mo na. Mabilis kumalat ang balita sa komunidad. At paano mo nalaman ang tungkol sa bank account? Dagdag ni Dr. Isabela. Kahapon lang nalaman ni Antonio, hindi pampublikong impormasyon yan. Nagsimulang pagpawisan si Fernando. May nagsabi lang sa akin, sino? Umiling si Fernando halatang naiipit. Hindi na mahalaga yon. Ang importante, nandito na ako. Gusto kong tumulong sa mga pamangkin ko. Paano ka tutulong? Tanong ni Antonio, nakakunot ang noo, nakatawid ang braso. Hindi dapat kayo nakatira sa matandang kapitbahay. Kailangan nyo ng tunay na pamilya. Mabibigyan ko kayo ng maayos na tahanan, edukasyon, disiplina. May tahanan na kami, mariing sagot ni Antonio, at hindi namin kailangan ng kahit ano mula sa iyo. Lumapit si Fernando, pinilit gawing mahinahon ang boses. Antonio, bata ka pa! Hindi mo pa naiintindihan kung paano gumagana ang mga ganitong bagay. Ang pagpapalaki ng dalawang bata may kaakibat na gastusin, pera, katatagan, plano. Mga bagay na hindi mo naman inalok hanggang sa pumasok ang pera.
Sabat ni Dr. Isabela, malamig ang boses. Maging totoo tayo, Ginoong Fernando. Ano talaga ang habol mo? Bumagsak ang peke niyang ngiti. Fine, malamig niyang sagot. Abogado rin ako. At alam kong bilang kamag-anak sa dugo, mas may karapatan ako kaysa sa isang matandang hindi naman kaano-ano. Pwede akong mag-file para sa kustodya at malamang mananalo ako. Hindi man lang kumurap si Dr. Isabela. Pwede mong subukan, sagot niya ng malamig. Pero mabibigo ka. Tumaas ang kilay ni Fernando. At bakit naman? Dahil meron akong opisyal na record na nagpapatunay, ni minsan hindi ka nagpakita ng pakialam, hindi ka dumalo sa libing ng ina nila. Wala kang pakikilahok sa buhay ng mga batang ito. At ang bigla mong pagtulong ay lumitaw lang, 24 na oras matapos lumabas ang balita ng malaking mana. Lumapit siya ng bahagya at higit sa lahat may kopya ako ng tawag ni Eduardo Flores kahapon. Ipinasa niya sa iyo ang impormasyon tungkol sa account. Namutla si Fernando. Wala kang ganun. Meron, sagot ni Dr. Isabela matatag. Ipinadala sa akin ni Angelina, ang empleyado ng bangko. Si Eduardo ay lumabag sa banking confidentiality. Ibinigay niya ang impormasyon ng kliyente sa hindi autorisadong third party. At seryosong kasalanan yon. Nasa matinding gulo siya, sabi ni Dra Isabela, kalmado pero matatag ang tinig. At ikaw, na lumapit dito para manipulahin ang mga batang walang magulang, nasa gulo ka rin. Kalukuhan ito, singhal ni Fernando. Hindi, malamig na sagot ni Isabela. Ito ang realidad at kung hindi ka aalis agad sa opisina kong ito at ititigil ang plano mong kunin ng kustodiya o makipag-ugnayan muli sa mga kliyente ko, magfa-file ako ng kaso laban sa iyo. Ang pakikipagsabwatan para samantalahin ang mga menor de edad ay isang kriminal na kasalanan. Tumama ang mga salita niya na parang martilyo. Maling abogado ang tinangkamong takutin, Gio Fernando. Tumayo si Fernando, bagsak na ang maskara ng pagiging magiliw. Pagsisisihan mo ito, may connection ako, may kapangyarihan ako. At ako ang batas, sagot ni Isabela, malamig pa rin. Nandoon ang pinto, gamitin mo. Nag-walk out si Fernando, malakas ang pagsara ng pinto. Ilang sandali, nanatiling tahimik si Antonio. Humihingal habang bumibigat ang realidad ng nangyari. Totoo po ba na may recording kayo? Tanong niya. Bahagyang ngumiti si Dr. Isabela, tagumpay ang ekspresyon. Oo, mabilis kumilos si Angelina. Nang maramdaman niyang may balak si Eduardo, sinimulan niyang i-record ang mga tawag. Nakuha niya ang lahat. Babalik pa ba siya? Tanong ni Antonio, tensyonado pa rin. Pwede niyang subukan, sagot niya. Pero alam na niya ngayon na handa tayo. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Antonio. Napakatapang mo kanina, nanindigan ka! At nagsalita ka na parang tunay na pantay. Hindi ko naramdaman na matapang ako. Takot na takot ako, amin ni Antonio. Hindi ibig sabihin ng tapang ang kawalan ng takot, Antonio. Ang tapang ay ang paninindigan kahit natatakot ka. Biglang tumunog muli ang telepono. Sinagot ni Dr. Isabela, mula sa neutral naging masaya ang ekspresyon niya. Opo, Your Honor, naiintindihan ko. Maraming salamat po, talaga pong salamat. Pagkababa ng tawag, binalingan niya si Antonio, masiglang masaya ang mukha. Nakuha na natin, inaprubahan na ng korte ang emergency withdrawal, 50,000 piso. Napatitig si Antonio, 50,000, totoo? Oo, epektibo agad. Pinirmahan ng hukom ang order ngayong umaga. Obligadong ilipat ng bangko ang pondo sa isang pansamantalang account na bubuksan ko para sa iyo bago matapos ang araw. Ibig sabihin, madadala ko na si Aling Teresa sa ospital. Oo, at makakabili na kayo ng pagkain, damit, gamit sa paaralan, lahat ng kailangan ninyo para mabuhay ng may dignidad. Bumagsak ang luha ni Antonio, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa biglaang gaan ng bigat na matagal niyang pasan. Salamat po, bulong niya habang humihikbi. Salamat sa paniniwala sa akin.
Niyakap siya ni Dr. Isabela. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ginawa mo ang lahat ng tama. Proud na proud ang nanay mo sa lalaking nagiging ikaw. Matapos siyang kumalma, ipinaliwanag ni Dr. Isabela ang bawat hakbang sa pagbubukas ng pansamantalang account. Bawat form, bawat proseso, ipinakita niya ito kay Antonio bilang isang taong karapat-dapat unawain at pagkatiwalaan. Ngayon, sabi niya habang tinatapik ang huling form, unang hakbang, dalhin si Aling Teresa sa ospital. Ikalawa, bumili ng tunay na pagkain. Ikatlo, tiyakin na ikaw at si Francisco ay may lahat ng kailangan, hindi lang para mabuhay, kundi para mamuhay ng buo. At yung natitirang pera, kailangan pa ng ilang linggo. Pero dahil may pahintulot na ang korte, protektado ka na, darating din ang kabuuan. Tumigil siya sandali. At Antonio, tandaan mo ito, susubukan ni Eduardo na hadlangan kayo. Maaring magdala pa ng sariling abogado si Fernando. Pero anuman ang mangyari, hindi ko hahayaan na saktan kanila. O si Francisco, pangako ko yan. At naniwala si Antonio. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang ina niya, hindi na siya mag-isa. Paglabas niya sa kalsada, sumikat ang araw sa itaas. Hawak niya ang pirma ng hukom, ang susi ng pag-asa. Buong buhay ng kanyang ina, ginawa niya ang lahat para protektahan siya. Ngayon siya naman ang magtatanggol sa iniwang pamana. Handa na siyang buhatin ang bigat na iyon. Kinabukasan, dumating na may dalang pag-asa. Isang damdaming matagal nang nawala kay Antonio. Maaga siyang nagising, naghanda ng agahan gamit ang pagkain na bigay ni Angelina at pinanood si Francisco habang masayang kumakain ng tinapay na may mantikilya na parang pista. "Danny?" tanong ni Francisco nakangiti. "Bakit ang saya mo ngayon?" "Dahil magiging espesyal ang araw na ito, bunso." Pagkatapos ihanda si Francisco sa eskwela, inasikaso naman ni Antonio si Aling Teresa. Mas maputla siya ngayon at mababaw ang paghinga. "Aling Teresa, dadalhin na po namin kayo sa ospital," sabi ni Antonio. "Banayad pero matatag." "Antonio, anak, wala tayong pambayad sa ospital," bulong ng matanda. "Meron na po. Kahapon, nakuha na ng abogada ang 50,000 piso para sa atin. Nandoon na ang pera. Kami naman ngayon na mag-aalaga sa inyo." Bumagsak ang luha sa pisngi ni Aling Teresa. Hindi na siya makapagsalita, tumango na lang habang nilalamon ng emosyon. "Pinagmamasdan ka ni Vera mula sa langit. Naniniwala ako." Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, sumakay si Antonio sa isang taxi. Ibinaba niya si Francisco sa eskwelahan, pinangako ang babalikan siya at agad tumuloy sa ospital ng lungsod. Kasama si Aling Teresa na hirap ng huminga. Pagdating sa emergency, dumiretso siya sa front desk, hawak-hawak ang court papers. "Kailangan ng agarang gamutan ng lola ko," sabi niya. "May sakit siya sa puso. Critical ito." Napatingin ang receptionist sa batang lalaki, tapos kay Aling Teresa. Ilang sandali lang, nagmamadaling dumating ang mga nurse. Isinugod agad siya ng mga doktor, pinaghintay si Antonio. Sa waiting room, nanginginig ang kamay niya at ang puso'y tila lalabas sa dibdib. Ang iniisip lang niya ang lahat ng ginawa ni Aling Teresa para sa kanila. Siya ang naging ina, lola, tagapag-alaga. At kung may mangyari sa kanya, kamag-anak ni Teresa Peralta, tumayo agad si Antonio. "Ako po yon." Lumuhod ang doktor sa harap niya at mahinahon siyang tinitigan. "Dinala mo siya sa tamang oras. Kung inabot pa ng ilang araw, baka inatake na siya sa puso. Iko-confine namin siya para sa tests at gamutan. Stabilized na siya." "Magkano po ang magagastos?" tanong agad ni Antonio. "May insurance ba kayo o private care ito?" "Private, may pera ako." Nagulat ang doktor pero tumango. "Kung ganon, ibibigay namin ang lahat ng kailangan niya. Magiging maayos siya." Pagkalipas ng ilang oras, pinayagan si Antonio na bumisita. Nakahiga si Aling Teresa sa kama, may mga nakakabit na makina, pero nung umingiti nang makita siya. "Salamat, Apo sa puso," mahina niyang bulong. "Iniligtas mo ako."
Hinawakan ni Antonio ang kanyang kamay. Kayo po ang unang nagligtas sa amin. Pantay na tayo ngayon. Pagkatapos siguraduhing ayos na ang lahat sa ospital, bumalik si Antonio para sunduin si Francisco. Nakita niya ito sa may gate ng eskwela, nagdodrawing ng hugis sa lupa gamit ang chalk. Lu, halika, sabi niya, banayad ang tono. May kailangan tayong pag-usapan. Umupo sila sa lilim ng malaking puno sa schoolyard. Huminga ng malalim si Antonio at isinaysay ang lahat kay Francisco. Ang lumang dokumento, ang bangko, ang kahihiyan, ang lihim na account na iniwan ni Mama. Nakatitig si Francisco, hindi makapaniwala. Magkano? Tanong niya, halos pabulong. 820,000 pesos. Tahimik si Francisco. Malaki ba yon? Ngumiti si Antonio malungkot. Kayamanan, Lu. Sapat para hindi na tayo magutom. Mapasok ka sa maayos na paaralan. Makakabili tayo ng tunay na tahanan. Nanginginig ang labi ni Francisco. Si Mama ang nag-ipon ng lahat ng yon para sa atin. Mahigit 10 taon, isinuko niya ang napakarami para lang masiguradong ligtas tayo kahit wala na siya. Pumatak ang luha ni Francisco, hindi ng tuwa kundi ng pighati. Sana andito pa siya. Ayoko ng pera. Hindi, gusto ko si Mama. Niyakap siya ni Antonio. Pumapatak na rin ang sarili niyang luha. Ako rin, bunso. Gusto ko siyang makasama ulit. Pero dahil hindi na natin siya makakasama, paparangalan natin siya. Gagamitin natin ang iniwan niya para buuin ng buhay na pinangarap niya para sa atin. Sa tingin mo, proud siya sa atin? Alam kong proud siya. Nanatili silang magkapatid sa ilalim ng puno, nagdadalamhati, pero mahigpit na yakap ang pamana ng kanilang ina. Ang mga sumunod na araw ay may dalang katahimikan na matagal nang nawala kay Antonio. Unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Aling Teresa. Nakakakain si Francisco araw-araw. Nabayaran ng mga bayarin. Nakabili si Antonio ng bagong damit para sa kanila. Sa unang pagkakataon, parang posible na ang buhay, pero panandalian lang ang kapayapaan. 1 linggo matapos magsimula ang lahat, tumunog ang cellphone ni Antonio. Si Dr. Isabela, masikip ang tinig. Antonio, pumunta ka agad sa opisina ko. May nangyaring seryoso, mabilis siyang pumunta, kabado. Pagpasok pa lang, nakita niya ang ekspresyon ng abogada. Galit at pag-aalala na magkasabay. Anong nangyari? Iniabot ni Dr. Isabela ang isang tumpok ng dokumento. Nag-file sina Eduardo at Fernando ng joint petition. Lumapit sila sa ibang hukom, yung hindi pamilyar sa kaso mo, at kumuha ng emergency order para i-freeze ang account mo. Nanlamig si Antonio. Freeze? Ibig sabihin? Ibig sabihin, yung 50,000 piso na nailabas na pwede mo pa rin gamitin. Pero ang natitirang mana na nalock hanggang sa may bagong desisyon ng korte. Itinuro niya ang dokumento. Inaangkin nilang may irregularidad sa pagmamay-ari ng account. Sinasabi nilang wala kang formal na guardian at hindi karapat-dapat si Aling Teresa dahil sa kalagayan niya. Namula ang mukha ni Antonio. Kasinungalingan yan, inalagaan niya kami kahit anong mangyari. Alam ko, pero ginamit nila ang pagkaka-confine niya at mga medical records bilang ebidensya. Pinakita nila na hindi siya kayang mag-alaga sa inyo. At si Fernando, anong gusto niya ngayon? Nanlamig ang tinig ni Dr. Isabela. Naghain siya ng petisyon para sa buong kustodiya sa inyo ni Francisco. Parang nawala ang hangin sa dibdib ni Antonio. Isa na namang laban ang nagsimula. Baka ito na ang pinakamabigat. Pero ngayon hindi na siya mag-isa at hindi na siya isang batang natatakot. Anak siya ng kanyang ina at ipaglalaban niya ang lahat ng iniwan nito. Humihingi siya ng legal na kustodiya. Sabi ni Dra Isabela, seryoso ang tinig. At kapag nakuha niya yon, siya ang magkakaroon ng buong kontrol sa mana mo hanggang sa ikaw at si Francisco ay mag-18. Parang daluyong ang galit at takot na dumagsa kay Antonio. Hindi siya pwedeng makalusot. Hindi ko siya papayagan, sagot ni Dr. Isabela, matatag. Ngunit pagkatapos ay napabuntong hininga siya. Pero Antonio,
May mas masahol pa, huminga siya ng malalim. Natuklasan ng mga doktor na may matinding bara sa puso ni Aling Teresa. Kailangan niya ng agarang operasyon at ang halaga 200,000 piso. Nanlumo si Antonio. Pero may 50,000 piso pa akong nagagamit, hindi sapat. At ang natitirang pondo, naka-freeze dahil sa utos ng korte. Gumuho ang mundo ni Antonio. Ang perang buong puso't buhay na inipon ng kanyang ina, hindi mahawakan. At ngayon, si Teresa, ang babaeng tumuring sa kanila bilang sariling anak, ay maaring mamatay dahil dito. Anong gagawin ko? Tanong niya, halos hindi makapagsalita. Hinawakan ni Dotra Isabela ang kanyang balikat, puno ng determinasyon ng mga mata. Lalaban tayo, naka-schedule na ang hearing para sa Lunes. Dadalhin ko ang lahat, ebidensya ng panlilinlang, dokumento ng pandaraya. Pero magiging mahirap. Lunes! Ulit ni Antonio Tuliro. Pero sabi ng mga doktor, kailangan ng operahan bukas, hindi na siya abot. Alam ko, sinusubukan kong magsampa ng emergency injunction pero baka huli na. Bulong ni Antonio, nangingilid ang luha. Mamamatay siya at kasalanan ko. Huwag mong isisi sa sarili mo sa hindi mo kasalanan. Ito'y dahil sa 2 sakim na lalaking ginawang negosyo ang sakit mo. Umalis si Antonio sa opisina na durog ang puso. Nangako siya kay Mama na poprotektahan si Francisco. Nangako siyang igagalang ang sakripisyo nito. Pero ngayon, parang nawawala ang lahat. Gabi, naupo siya sa tabi ni Teresa sa ospital. Hawak ang kanyang kamay. Ang monitor ay patuloy na tumutunog. Pero alam niyang maaring tumigil ito sa kahit anong oras. Patawad, bulong niya. Sinubukan ko talaga. Hindi kita mailigtas. Bahagyang gumalaw si Teresa, dumilat ang mata. Hindi mo kasalanan, anak. Mahinang sagot niya. Ibinigay mo na sa akin ang lahat, pamilya, pagmamahal. Pero nangako akong aalagaan kita. At ginawa mo, narito ka na ngayon. At kahit anong mangyari, manatili kang matatag. Para kay Francisco, para kay mama mo, hindi ko kakayanin nang wala ka. Kakayanin mo, mas malakas ka kaysa sa akala mo. Sabado ng umaga, nang akala ni Antonio ay nawala na ang lahat ng pag-asa, dumating si Angelina sa ospital, hingal, puno ng pagkabigla. Antonio, hinahanap ka ni Dr. Isabela, may nangyari. Tawagan mo siya agad. Tumakbo sila sa payphone. Pag-dial niya, narinig niya ang tinig ni Dr. Isabela, nanginginig sa emosyon. Antonio, nagawa ko. Nahanap namin ang ebidensya. Anong ebidensya? Tandaan mo yung sabi ko tungkol sa mismanagement ni Eduardo. Nag-hire ako ng independent auditor at hindi lang ito kapabayaan, ninakawan niya ang account ng nanay mo. Ano? Hindi lang 200,000 piso, kundi 350,000 piso. Nilipat niya sa mga peking investment, mga kumpanyang pag-aari niya. Naningil siya ng sobrang bayarin at mas masahol kasosyo niya si Fernando sa isa sa mga yon. Plano na ito matagal na, target ka talaga. Magkasabwat sila? Oo, pero nagkamali sila. May iniwang bakas, mga email, money transfer approvals, nahanap lahat ng auditor. At anong ginawa mo? Dinala ko lahat sa public prosecutor. Naaresto na si Eduardo, pati si Fernando. At ang freeze order? Agad binawi. Accessible na ulit ang account mo. Ibig sabihin, Antonio, at ibinalik ng bangko ang 350,000 piso na ninakaw. Ang balanse mo ngayon, hindi na 820,000 piso, kundi 1,017,000 piso. Bumagsak si Antonio sa iyak. Niyakap siya ni Angelina, luha ng pagkaluwag sa dibdib. At si Aling Teresa? Tanong niya sa pagitan ng hikbi. Naipadala ko na ang authorization, matutuloy ang operasyon mamayang hapon at ang gagamot sa kanya ang pinakamagaling sa buong estado. Dagdag pa ni Angelina malumanay. At Antonio, hindi mo na kailanman iisipin ang pera. Tiniyak nga yan ng mama mo. Pagbalik niya sa ospital, nakita niyang nandoon na si Francisco sa tabi ng kama ni Teresa. Aling Teresa, sigaw ni Antonio, matutuloy na ang operasyon, maliligtas ka na. Totoo ba? Tanong ni Teresa, hindi makapaniwala. Totoo.
At higit pa roon, iniwan ni Mama sa atin ang higit 1,000,000 reais. Makakabili tayo ng pagkain, bahay, gamot, makakapasok si Francisco sa magandang paaralan. At ikaw, makakakuha ng lahat ng gamutan na kailangan mo. Umiiyak silang tatlo, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Lunes, matapos ang matagumpay na operasyon at pagbabalik ng buong mana, tinawag ni Dr. Isabela sina Antonio at Francisco. Ngumiti siya habang binubuksan ang drawer. May nahanap ako, kasama sa original na mga dokumento, isang sulat mula sa nanay niyo. Iniabot niya ang isang lumang sobre. Agad nakilala ni Antonio ang pamilyar na sulat kamay ni Vera. Kasama si Francisco, binasa niya ito ng malakas. Mga minamahal kong anak, kung binabasa niyo ito, wala na ako sa tabi niyo. Ibig sabihin panahon na para malaman niyo ang totoo tungkol sa account. Bawat sentimo dyan ay ipon ng pagmamahal. Nagtatrabaho ako ng 2, minsan 3 trabaho. Gigising bago sumikat ang araw, matutulog huli sa gabi. Pero hindi ako nagreklamo dahil bawat real na naitatabi ko ay isang brick sa kinabukasang binubuo ko para sa inyo. Antonio, ikaw ang munting mandirigma ko. Mula bata, nakita ko na ang lakas mo. Alagaan mo ang kapatid mo tulad ng pag-alaga ko sa inyong 2. Francisco, aking bunso, ikaw ang ilaw sa mga madilim kong araw. Ang ngiti mo'y higit pa sa ginto. Huwag kang titigil sa pagngiti kahit mahirap. Ang perang ito hindi lang pera. Ito ay bawat bedtime story na hindi ko na ikwento. Bawat school recital na hindi ko nadaluhan, bawat yakap na ipagpaliban dahil sa trabaho. Pero huwag kayong malungkot. Lahat ng sakripisyo ay ginawa ng may pagmamahal. At ang pagmamahal, hindi nasasayang. Gamitin niyo ito para sa kaligayahan. Mamuhay ng buong tapang, magmahal ng malaya. At tandaan na kasama niyo ako palagi sa buong puso, Mama. Niyakap ni Antonio ang liham sa kanyang dibdib. At sa sandaling yon, hindi siya ulila. Puno siya ng pagmamahal. Tinitigan niya si Francisco, nakangiti sa gitna ng luha. Alam niyang nagsimula na ang hinaharap na pinangarap ni Vera para sa kanila. Matuto, tuklasin ang mundo, mangarap ng mas malaki, pero huwag kalilimutan, ang halaga mo ay hindi nasusukat sa pera. Nasa kung sino ka, ang puso mo, ang tapang mo, ang kabutihan mo. Inialay ko ang buong buhay ko para mahalin kayo, at ang pagmamahal na iyon ay hindi natatapos kahit saan man ako naroron. Mama, pagbaba niya ng liham, tahimik ang buong opisina, puno ng luha. Pati si Dr. Isabela nagpupunas ng mata. Alam niya, bulong ni Antonio. Alam niyang hindi siya basta nag-iipon ng pera, kundi bumubuo ng kinabukasan. May tunay na karunungan ang nanay mo, sabi ni Dr. Isabela, at ikaw ang magdadala nito sa hinaharap. Ilang buwan ang lumipas, tumira si Antonio at Francisco sa isang tahimik at ligtas na bahay. May 3 kwarto, may bakuran para maglaro si Francisco, may porch kung saan nagbabasa si Aling Teresa, malusog at masaya. Pareho silang naka-enroll sa maayos na paaralan. May buong medical coverage si Teresa, nakulong sina Eduardo at Fernando, at pinilit ang bangko na magbayad pa ng dagdag na danyos. Pero higit sa lahat, naging isang tunay silang pamilya. Maliit, hindi karaniwan, ngunit pinagbubuklod ng pagmamahal. Gabi, habang natutulog si Francisco, yakap ang lumang teddy bear, at si Aling Teresa ay nagpapahinga. Nakaupo si Antonio sa porch, nakatingala sa mga bituin. Mama, bulong niya, nagawa ko. Naprotektahan ko si Francisco, naligtas ko si Aling Teresa, naingatan ko ang iniwan mong sakripisyo. Isang bulalakaw ang dumaan at alam ni Antonio, buong puso. Nakangiti si Vera Mendoza, proud sa mga anak na minahal niya higit pa sa sarili niya, sapagkat sa huli ang nagligtas sa kanila ay hindi pera, kundi ang pagmamahal ng isang ina, ang tapang ng isang bata, ang kabutihan ng mga taong pinili maging pamilya, at ang totoong pamana hindi nakaimbak sa bangko. Nasa puso ng mga taong minahal natin, wakas.